Magandang tanghali muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ano po tayo? Mag-aadobo ang inyong Nanay Rayleigh ng karni ng baboy at saka tawag dito, manok. Paghaluin po natin yung baboy at manok. Ano po ang inyong ulam mga kaibigan? Sa totoo lang, mahirap po talaga mag-isip ng ulam araw-araw kasi kailangan mga ulam na hindi kalaban ng katawan. Yung hindi magpaparami ng sakit sa katawan na ulam. Ito lang itong mga karne-karne ulit. Tinanggal ko lang siya doon. Dito po tayo sa ating kalan. Pasensya na, magalaw po ang ating kalan. Ito namang aking tawag dito. Hirap naman itong binili ni Bunso na cellphone holder. Yan, tingnan natin kung luto na itong ating kanin. Yan, pagluto na raw ang kanin mga kaibigan, yung wala nang sabit, kumbaga hindi na dumidikit yung kanin. Yan, luto na yan. Yan. Sarap po ang kanin pag bagong luto. Ito muna natin dito. Uy! Dito natin ilagay. Masyadong mainit. Mainit po. Hanap tayo dito na dito natin lutuin yung ating adobo. Itong ating order ng ating itong bagong cellphone holder parang ahas. Hindi sasabit-sabit. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Ang totoo niyan, katatapos lang po namin mag-agahan. Lalagay po natin itong direkta ko na po yung karne kasi hindi ko na napakuluan. Marami po yung ating ginagawa mula pa kanina. Salamat na sa Panginoon kasi sinuna ko muna talaga yung ating Bible reading.
kahit maghapon akong gumagalaw-galaw dito na ayos, maglinis ng loob ng kubo, nakapag-Bible reading na po tayo. Yan mga kaibigan, dito lang po natin itutok ang kamera sa aking iluluto. Yan. Tutok muna natin mabuti yung sibuyas at bawang. Ang bango ng sibuyas at bawang. Gusto ko yung amoy ng bawang at sibuyas habang niluluto. Ayan, pwede na kasi adobo lang din naman ito. Ayan po ito sa karot. Gusto yung gusto yung mga kakabi ng bibig. Pak. Yan po, gusto niya. Ayan po muna natin. Kanya lang po muna. Tapos takpan lang muna natin para hindi makasinaw. Maghuhugas muna mga kaibigan. Para walang hugasan. Ano ba ito? Pagkain ng bukoy. Hugas ng mga naglagyan ng karne. At saka sangkalan para walang hugasan dito sa lababo. Nakainis po kapag yung mga hugasan sa lababo. Adobong manok at baboy. Tignan mo na lutuin dito sa kanyang tubig. Ang manok po ay may tubig. Sarap po yung adobo na walang gaanong sabaw. Malapot lang. So, ganyan lang muna yun. Kaibigan ha. Yan lang po kayo. At itong ating munting kusina ay kung minsan isip. Ang design po ng aming kusina ay pang nanirili lang. Pag malawak pa na kusina, nahirapan po tayo maglinis, di po ba? Yung mga matarisip ng mga mantika, kuminsan,
Tapos tubig, yung maapaw na tubig sa sinaing. Pag hindi po yan, napunasan agad. Natutuyo, malikit. Mahirap hinisin. Ganyan lang ang buhay mga kaibigan. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay na kontento lang, masaya. Ganun lang naman ang buhay. Lagyan natin dito. Lagyan natin dito ang toyo. Ang suka. Tapos ano pa ba yung kailangan dito? Pamientang durog. Ayan lang. Kakasama naman. Ayan mga kaibigan. Gumawa ako ng pot holder. Kasi nasira na naman yung aking makina. Yan po. Ginawa ko pong pot holder. Ayan. Ito pa po. Yung mga rika-rikaso ng mga ginawa kong pajama at duster ng aking apo. Noong 1996, 97, 98. Ayan yung mga kaibigan. Siguro ang nagawa kong mga panties ang babae, mga underwear, hindi lang siguro 1,000 bucks, 1,000 dozen. Madami po ng customer yan po tawag dito. City Hall ng Manila, may anti po ako dyan, nag-obisyo na. Halos lahat po doon sa departamento nila bumibili. Tapos meron din po akong record dati sa BIR. Kung ano po yung aking mga tahi-tahi. Yan po ang dinadala ko doon. Tapos sa mga pabrika, kung saan-saan po. Dito rin sa aming lugar may mga resellers po ako dito. Pero yun nga po mga kaibigan, hindi ko alam kung bakit sa dami ng alam kong hanap buhay. Ang daming talent na binigay ng Panginoon sa akin. Marunong akong gumawa ng peanut butter. Marunong akong magtahi. Marami akong alam sa buhay. Pero, alam niyo po, ang hirap na negosyo na may utang kasi unang-una, utang na yung puhunan mo. Tapos, uutangin pa ng mga tao. Tapos, marami akong customer na pag-oras na lang sinisingil ko, galit na. O di, imbis na wala kang kaaway, magkakaroon ka ng kaaway. Ayun po, mahirap yung nagtitinda ka na, yung, tawag dito, magkakaroon ka ng kaaway. Kapag nagtitinda ka na nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, minsan parang yung nagagamitin din ng ibang tao mapagsamantala at utaman mo to, hindi ito papalag at hindi mo bayaran at matagal mong bayaran, okay lang kasi pag magalit siya, hindi siya ang nagkakasala. Parang ganun ba mga kaibigan? May mga ganung klase ng tao sa mundo. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan sa dami ng hanap buhay na alam ko. Iniwanan ko po lahat kasi hindi po pwedeng magsama yung na magbahagi ka ng salita ng Diyos tapos magpapautang ka. Hindi mo naman napigilan o maiwasan yung hindi ka magpautang kasi mahabagin din yung ating puso. O paano tayo yan? Kaya ngayon, walang utang ngayon dahil ang ating binabahagi ay salita ng Panginoon. Hindi po ba? Wala na silang mauutang. Libre na.
Pag nakinig sila, libre na, hindi na sila mamroblema ng pambayad, di po ba? Kaya siguro talagang ito yung pattern ng Panginoon sa buhay ko, magbahagi na lang ng salita ng Diyos ito sa social media. Yung araw po, naniniwala pa ako sa Panginoon. Kapag nakatatlong balik na po ako doon sa pwesto ng aking sinisingil, Diyos ko Lord, nakatahiya sa Panginoon. Tinatapon ko po sa kalsada lahat ng kanyang mga paninda. Walang habag, walang takot, walang awa. Ganun po ang buhay ng isang tao na walang tamang relasyon sa Panginoon. Sariling damdamin mo lang ang iniisip mo at para bang wala kang pasensya sa mga tao. Kasi gusto mo lang talaga yung makapaningil ka. Kailangan talaga maningil kasi nga utang din yung puhunan. Kaya doon ko nakita na kung gusto mong magtrabaho sa Panginoon ka na lang. Kung gusto mong maghanap buhay, sa hanap buhay ka na lang. Kasi mahirap. Napakahirap pag isabay yung magpautang ka, magtinda ka, tapos nag-share ka ng Word of God. Ngayon, pag hindi ka nabayaran, magagalit ka. Ay sus, paano naman po yung buhay na gano'n, di po ba? Mahirap. Mahirap patin ang buhay ng ganong sitwasyon. Pilitan ko po ng tubig kasi para palambutin po natin yung karne. At mamaya ko na po yan lalasan ulit kapag malapot na. Palambutin po muna natin. Kasi yung karne galing po yan sa freezer. Parang hindi po masyadong nilusaw yung ilalim ng tubig. Grabe po mga kaibigan yung mga nangyaring kwento sa buhay ko. Pahulugan ako ng mga electric fan, pahulugan ako ng alahas, pahulugan ako ng bigas, lahat na yata, damit, mula pang lalaki, pang bata, pang baby, pang lula, pang babae. Tapos, pahulugan ako ng mga patungan ng mga pinggan, mga baso. Ay, Lord. Nakakahatsing po yung yung pamintang durog. Saan-saan po nakakarating yung aking mga paninda. Pero ang suma total, wala rin nangyari. Wala din nangyari. Kaya sabi ko tama na. Huwag nang ipagpilitan yung hindi pwede kasi kapag pinilit natin yung hindi pwede, mahirap po yun. Struggle po. Magagalit ka lang. Kaya lately, yung mga talagang hindi na talaga nakapagbayad, talagang pinanindigan na lang, hindi magbayad. Sabi ko sa kanila, sige na, inyo na. Kalimutan na natin lahat. Huwag lang tayo mag-away-away. Bahala na ang Panginoon sa buhay ng bawat isa kung sino nagkulang, lumabis, o sumubra, o nagkasala. Bahala na ang Panginoon. Tapos, yung pinakahuli kong mga kaibigan, pinakahuli kong trabaho na pinasukan, yan pong personal collection. Alam niyo po, natawa ako kasi weekly, bumibinta po ako ng mga 50K, 30,000, mga ganun. Ngayon, wala rin nangyari. Meron pa akong dinadala sa loob ng personal collection na sila na mismo ang namimili ng kanilang order. Siyempre sa akin po yun, nakapangalan. Ano ko po yun eh. Utang ko po yun sa personal collection. Alam niyo ba mga kaibigan?
Halagang 5,000. Buti sana kung ibang tao eh. Kaso, parang kamag-anak mo ta. Dito rin po yan sa subdivision Katera. Alam niyo po ba, hindi niya talaga binayaran. Pinanindigan niya talaga, hindi siya magbayad. Gumanda na po ang buhay niya. Lahat ng mga anak na sa abroad, asawa na sa abroad. Nakabili na ng bahay sa lugar na to. Pero, hindi niya talaga ako binayaran. Tinatanong ko siya, sabi ko, bakit ayaw niya kong bayaran? Tumatawa lang. Alam mo yung parang, baliwala na sa kanya yon. Pero binayaran ko po yun, wala pa akong utang. I-check niyo po sa personal collection. Wala pa akong balance kahit piso. So, sinakripisyo ko po yun, nabayaran. Tapos, hindi naman po siya umulan. Ngayon po eh, one time, yun po, ang mayor kasi namin every, yearly kapag may birthday po, ang mga senior citizen, binibigyan po ni mayor ng 1,000. Tapos, habang naglalakad ako, may naunang babae sa akin, taba. Kasaminto siya, parang hirap na huminga. Tapos, nilagpasan kong konti. Pagtingin ko, uy, sabi ko, ate, ikaw pala yan. Sabi, nagpapahinga ako kasi hindi ako makahinga ng maayos. Naisip ko doon na, ay, okay. Hindi ko na kailangan pang alalahanin yung personal collection. Okay na yun. Ang mahalaga, kahit nagkakasakit ako minsan, pero ang Diyos po talaga ang nagbibigay ng kalakasan sa buhay ko. Meron pa rin ako mga konting mga utang-utang, mga kaibigan, kasi bago natapos ang trabaho ni Lolo Dudong, may kunti pa akong natitirang utang-utang. Sabi ko sa Lord, bago man lang ako mawala sa mundong ito, o bago man lang mag-rapture, request ko po yan eh. Sana mabayaran ko na. Hindi naman gaano kalakihan mga kaibigan. Sa panahon natin ngayon, parang kunti lang. Kaya, pinipray ko po talaga na sana yung aming manang lupa sa isla ay mabili na, maibenta na. Para malinis na po ang Alam niyo po yung utang ko yan, mga kaibigan. Utang po yan ng mga tao. Na ako po ang gumarantor. Mabuti lang talaga. Ang kaibigan ko yan eh. Napakabait. At saka pag may pera talaga, kahit pa kunti-kunti, naabutan ko po siya. Tapos yung mga nangutang, na hindi na rin nagbayad, ganun pa rin po ang buhay nila. Meron ng mga na-stroke. Meron ng mga nahihirap. May mga nabalo na. Basta ako lagi ko sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, bahala ka na. Kasi mahirap makipag-away mga kaibigan na dahil lang sa utang. Kaya ako na lang ang nagpasan. At salamat naman sa Diyos kasi naunawaan naman ang ating kaibigan niyo. Pero ano naman yun mga kaibigan? Kumbaga, interest na naman, interest yun. Kasi yung perang yun ay inutang ng mga kaibigan ko na mayroong interest. Sabi nila, ibigay na daw nila yung pinaka-puhunan nun. Siyempre, kahit naibigay man nila, kailangan pa rin lang bayaran yung pinaka-nanay ng pera na yun. Kaya ayaw lang magbayad, so ako yung nanagot doon. Kaya mga kaibigan, mahirap po mag-garantor ha. Wag na wag po kayo mag-garantor. Napaka-delikado. Kasi may mga taong mapagsamantala at walang pakialam. Pagkatapos na ma-resolve yung kanilang
kagipitan. Wala na silang puso na balik sa tao yung kanilang napakinabangan na pera at nakatulong sa kanila. Sabi naman ng Panginoon, sadyang walang utang na loob ang tao. Nabasa ko po yan sa Bible. At totoo po yun. Sabi nga ng mga matatanda, ng mga kaibigan, kahit pakainin sa palad, ang taong may ganong klaseng ugali ay ganon na talaga. Tapan muna natin. Basta ang isa lang talaga na advice ko sa inyo mga kaibigan, wag kayong mag-garantor kasi kapag hindi po nakabayad yung pinag-garantoran niyo, wala pong ibang magbabayad kundi yung gumarantor. Pag walang pangbayad yung gumarantor, yung anak, yung asawa ang sisingilin. May batas po alam ganyan. Hanggat may pamilya yung gumarantor, o yung nangutang din, ganun. Hindi po yun hindi po yun libre. Sisingilin po ang membro ng pamilya. Pero salamat na nga lang sa Diyos dahil yung kaibigan ko nagpautang ng pera ay talagang totoong kaibigan, totoong tao. Kaya yan po ang mahirap kapag mabuting tao yung lulukuhin natin. Yan po ang mahirap. Dadalhin po natin yan. Aba, naka 26 minutes na po pala tayo. Sige mga kaibigan, hindi ko po na kayo patatagalin. Manood nitong aking tawag dito. Ating adobo, tigas-tigas pa. Dito na po muna magwawakas ang ating video sa ating pagluto ng adobo. Yan. Pinaghalo po ng manok at saka karning baboy. Tapos ang ingredients ay durog na paminta, tuyo at saka suka lang po at saka konting tubig. Yun lang po, mantika. Yun lang naman po ang simpleng sahog ng adobo. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta sa aking mga videos dito. Pinakita ko lang po sa inyo yung aking mga ginagawa kapag hindi po ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Marami pa po akong imisin mula sa terrace, sala, dito po sa kusina. Medyo okay na po ito. Pati sa kwarto. Hanggang dito na lang mga kaibigan ha. Mag-ingat po kayo palagi at pasalamatan po natin palagi ang Diyos. Kaya ngayon, meron po tayong ulam, meron po tayong kanin, meron po tayong tubig, meron pong prutas. Lahat ng meron ngayong araw ay pasalamatan natin sa Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Bye-bye po. God bless us all po.